Ko nga sa inyo matindi ang ginagawa nila sa mga vlogger ngayon na propaganda para sirain tayo. O kita mo, meron ditong isang isang report galing ito galing ito sa isang lehitimo na na media, putang ina to, Philippine Star. Napakasinungaling. Tingnan mo dito sa video na to, tinag nila kami sa mata ng mga West Philippine Sea, sa mata ng mga pro-Duterte vloggers. So itong sinasabi nitong putang ina to, mukhang burat na to. Mukhang burat tingnan mo, mukhang betlog na puro bulbul. Hindi ba putang ina mo, bata ka pa? Hindi porket nakapasok ka dyan sa opisina na ganyan, magaling ka na. Putsa ina. Itong report nitong kumag na to, galing sa mainstream. Ilang araw nang nakakalipas, putang ina, hindi pa umabot ng 1,000 views. Putsa, buti pa tayo pinapanood, pero itong kupal na to, hindi pinapanood. Paano putang ina, hindi gumagamit ng kukot itong hayop na ito? Hoy, kung sino ka mang kumag ka. Putang ina ka, mag-ahit-ahit ka, hindi ka mukhang siga. Hindi ka mukhang siga, mukha ka lang bulbulin na bata. So ito sinasabi nito, tayo na pro-China at pinabayaran daw yata kami ng China. Pakinggan ninyo itong report ko. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng pwede nilang gawin para sirain kami, gagawin nila. Antindi, hindi ba sabi ko nga sa inyo every time na nakakakita ako ng ganito, hindi ako natatakot Natutuwa ako, bakit? We are getting under their skin. We are getting in their heads. Iniisip na nila tayo. Threat tayo sa kanila. At itong mga putang inang mga reporter na mga kupal na ito na akala mo tali-talinuhan, putang ina nyo, feeling nila kaya nila tayong sirain sa ganitong mga content nila. Sorry. Kay Bongbong Marcos hindi kami natatakot sa iyo pa. So dito sa report na ito, gustong sumikat nitong kupal na to. Sinabihan niya na yung grupo daw namin at yung grupo ng Bisdakeros, anak ng tinapay. Tinan mo Banateros at Bisdakeros, Banateros at Biraderos pala. Banateros at Biraderos, sinasabi nila na pro-China. Ang ina nito Teka, pakitaan ko nga to ng gamot ko galing sa Amerika. Alam mo itong gamot ko? Ang ina mo, galing to sa Amerika. Binili ko pa to sa Amerika, tarantado ka. Itong itong pampatak ko sa mata, putang ina, kagaling to sa Japan. Kung babasahin mo, tinan mo yung sulat niyan. Hindi, putang ina, wala akong nakitang gamit dito na inject. Itong sinisinghot ko, putang ina mo, kagaling ito sa Thailand, tarantado ka. Ano ba bang putang ina? Meron ba ako? Paano ako naging putangin? Sabi ko nga, paano ako naging pro-China? Hype naman talaga. Pero ako, alam mo kung ako, pro-Philippines kami. Siguro papipiliin mo ako kung pro-China ako. Hindi, pro-Japan ako talaga. Bilib na bilib ako sa Japan. Putang ina, kung sinabi mo dito na pro-Japan ako, putang, sabihin nila sa akin, Boss Dada, dahil pro-Japan ka, maging Hapon ka na bukas. Putang ina, in a heartbeat, magpapayag talaga ako. Animal ka. Putang ina, ganito nila kami sirain. Panoorin ninyo. Nakakatawa. Eto na, pasok. Pananakot, paninisi, panlilinlang. Pananakot, paninisi, panlilinlang. Tanginan to. Tingnan mo yung mukha mo. May mga tigyawat ka pang natuyo. Animal ka. Ang itim pa ng labi mo. Mas maitim pa sa akin. Maitim na ako. Mas maitim pa yung labi mo sa akin. Tangina ka yung sigarilyo. Pag nasinghot mo yung kalahati, tapon mo na. Huwag mong sinasagad hanggang filter. Yung bibig mo, para ng ashtray. Nag-close neck ka pa. Tangina ka. Pag nakita kita sa personal, kukutongan kita ng walang tunog. Pananakot, paninisi, panliling lang. Sige, ano pa? Yan ang ilan lamang sa mga naratibong itinutulak ng ilang pro-Duterte vloggers tungkol sa West Philippine Sea. Diba, sinasabi ni Sinasabi ni Claire Castro ng mga congressman na si Inday Sara daw pro-China. Wala naman sinabi si Inday ever na pro-China siya. Wala naman sinasabi si Inday na mahal ko ang China over the Philippines. Wala naman ganun. May fake news pa nga si Claire Castro na sinasabi niya na pag di ka nagmahal sa sariling wika, mas masahol ka pa at mas hayop pa sa hayop. Gago, walang sinabing ganun si Rizal. Sabi lang ni Rizal, mas mabaho at mas malansa ka pa. Mas masahol, mas mabaho at mas malansa ka pa sa bulok na isda. Dinagdagan nung tanga, putang ina. So sinasabi niya na si Inday daw ay walang pagmamahal sa Pilipinas. So paano walang pagmamahal sa Pilipinas? Kinikriticize ba namin yung mga, kung pro-China kami, sana yung mga corruption sa China, inaano namin, yun ang binabatikos namin. Pero putang ina ninyo, ang binabatikos namin yung mga corruption dito sa Pilipinas Bakit mo binabatikos yung corruption sa Pilipinas? Kasi gusto mo magkaroon ng maayos na Pilipinas Bakit mo gusto ng maayos na Pilipinas? Pilipino ka Kung pro-China kami, di sana nag-content ako dito yung kalaban ni Xi Jinping sa politika, di ba? Di sana yun yung inaaway namin. Ang inaaway namin, ako talaga pro-Duterte talaga. Ako inaaway namin yung mga kalaban ng mga Duterte sa politika na mga magnanakaw sa Pilipinas Paano? Anak ng tinapay, bobo tong putangin ng to. Philstar, tanggalin nyo na tong ulol na to. Gumawa ng dokumentary ng tanga. Putangin na niya, kung merong award ng bobo, putangin na, pwede nyong ilaban to. Mananalo to sa Olympics ng katangahan. Tingnan mo yung babae sa likod mo, mukhang inchik. Puta, mas mukhang inchik pa sa akin yan.
Tarantadon to. Oo, sabi niya. Sabi niya yung naratibo daw namin ni Malachina. Okay, tamo si Tariela, dinimanda pa si Sastrogando Sasot. Tainan niyan. Tapos gustong ipakulong si Mark Lopez. Basta binatikos mo sila, putang ina niyan. Yan ang ano nila eh. Kung galit na galit ang mga putang ina sa red tagging, di ba? Matatandaan niyo itong mga putang ina aktivista na to, tsaka itong mga kupal makakaliwat, mga komunistang mga buwaka ng inang mamatay na sana sila mamaya. Di ba? Matakin mo. Pag binatikos mo sila, tinawag mo silang komunista, puta red tagging ka. Pero itong mga puta inantos, lantaran kung makapagsalita na pro-China ka. Ano to? Pro-China tagger ka. Parehas lang yan. Nang bibintang, wala namang basihan. Pero putang ina, pagbibigyan kita, gusto mo talagang pag-usapan to. So, pasok. Sa mga nakalipas na buwan, sinuri ng Philstar.com ang YouTube channel ng 5 kilalang vlog. Putang ina nyo. Sinuri daw nila. Putang ina niyan. Pag sinuri nyo, dapat kinausap nyo kami. Pukin ang ina, hindi ka pwedeng susuriin mo. Panonoorin mo yung mga vlog ko, tapos meron ka ng puta, pag sinabi mo, isa lang ang ibig sabihin nito, pro Pastor Kibuloy sila, at saka pro Duterte, putang ina, proud pa ako niyan. Pero putang ina niyan, sabihin mo na pro China ako, napanood mo yung mga vlog ko, gago ka. Mamaya papakita ko sa inyo kung meron akong vlog tungkol sa China, putang ina nitong tarantado talaga to eh. Oo, gonggong talaga tong putang ina to, dapat to nag-aral to sa ang teacher nito si Tarzan eh. Monte gagubat eh. Sinuri daw nila yung mga channel namin. Saan ka makakita? Sinuri yung mga channel. Putang, kala mo siya si Mr. Panuri? Sige, anong nasuri mo? Vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, okay yan. At sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan, okay yan. Putang ina, mamamatay na kaming mga supporter ng 2 taon na yan because again, they are leaders, not politicians. Puta, pinatato ko na nga Ayan Sabi nga nila, kung mahal mo, ipatato mo. Putang ina, ikaw kung mahal mo yung amo mo, ipatato mo. Ayan ang mga boss namin Ayan si PRRD. Dito sa kabila, sino yan? Pucha, hindi makita eh. Ayan yung katabi si Pastor Kibuloy yan, pinatato ko na. Tangina, ganyan namin kamahal yung mga yung wala nang iwanan yan. Anak ng tinapay ka yan, sa ganyang paraan. Tama ka dyan. Pero pucha, sa China, tanginan to, tanga talaga. Sige, diretso. At inaral namin kung paano nila Tangina, inaral nyo pa. Sinuri nyo na, inaral nyo pa. Anak ng tinapay, sige. hinuhubog ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay sina Boss Dada. Yun, okay, ina mo, insecure kang hayop ka. Hoy, kupal, kahit kumain ka ng tayo na may bubog, hindi ka sisikat. Putang ina, itong mukha pa lang nito ni Boss Dada, sikat na yan. Tayo na muntik ko na nga palitan yung araw nung isang araw sa sobrang kasikatan ko eh. Nahiya lang ako sa kanya. Putang ina ka, at least ako, pag naligo, mukha nang mabango. Ikaw, putang ina, tsura mo. Hindi mga ganito insecure kasi yung mga hayop na yan, itong mga media-medyahan. Kasi ang mainstream media, wala na yan, lubog na yan, ganun na yan eh. Panoorin nyo yung mga views namin kumpara sa mga views ng mga buwaka ng ina yan. Alam mo kung bakit kami nag-views? Ha? Kasi nararamdaman kami ng tao. Tsaka yung mga tao naniniwala sa amin, wala kasi kaming amo. Wala kaming pakialam sa nararamdaman ng kahit sino, basta banat kami, wala kaming gumawa kayo ng content patungkol sa mga banateros kailangan magmukha silang pro-China. Tangina, style nyo bulok, kung talagang nanuri kayo at talagang pinag-aralan nyo, you could have at least talk to us. Tapos tinanong nyo sana kami ng mga pressing issues tungkol dyan sa China. Putang ina, wala akong alam dyan sa West Philippines na yan. Basta ang alam ko, ang tubig, walang titulo. Lupa lang ang may titulo. Ngayon, alam ko atin ang Pilipinas. Yung mga isla dyan, di pa ako nakakarating dyan. Putang ina yan. Hindi ko alam kung atin yan. Pero kung atin, gusto mo, pati Amerika, atin na. Okay lang din sa akin eh. Putang, Hong Kong, Singapore, Malaysia, gusto mo angkinin natin, walang problema. Atin lahat yan kung gusto mo. Pero yung putang ina, sasabihin mo na pro-China, pinamimigay ba namin Pilipinas? Gago! Yung mga korap sa Pilipinas ang binabatikos namin, binabanatan namin miyat-miya araw-araw. Ibig sabihin ng mahal namin Pilipinas, pro-Philippines kami, tanga. Kapag putang ina, kahit na sa Amerika, hindi ako nakikilam sa politika nila eh. Mas alam ko yung politika doon kaysa sa China. Bobotong hayop na ito. Banat by Lisdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Ollie, and Brothers Travelers. Di ba? Lahat yan. Sino yan? Banateros at saka biraderos. Putang ina. Alam mo na sino target? Ang target, Duterte supporter and Pastor Apollo aligned vloggers. Putang ina, di ba? Pero kupal, bata ka pa. Putang ina, mas maraming masasamang chismis na kumalat tungkol sa akin. Tangina, kung yan lang, putang ina, galing-galingan mo pa. Hayop ka. Mainstream media na kayo. Yaman-yaman nyo na. Wala pa kayong views. Sige, diretso. Hindi bababa sa 86,000 ang mga nakasubscribe sa Hindi talaga bababa. Tangina. Mas marami pa kami subscriber sa inyo. Hindi, mas marami subscriber si Banat Bay. Marami na subscriber tong Philippine Star Kasi siyempre mainstream yan. Tagal-tagal. Punta kami bago lang. Pucha na. Sige, diretso. Insecure ang pucha to. Ikaw, magtayo ka ng YouTube mo. Tapos gusto maglabanan tayo ng content kung yung utak mong maliit. Putang ina, gagana yan. Kung kaya mo.
Oh, diretso. kada channel at maliban dito, nagbibigay din ng pera sa mga vloggers. Nagbibigay ng pera? Putang ina 79 pesos? Oh, ayan oh, gago, kahit sa inyo meron yan. Putang ina nyo, yung YouTube nyo meron din yan. Membership at saka membership at saka tawag din yung pakulay, ulul. Putang ina nyo, pakialam nyo sa namin, magpa-member ka, tinan mo no yung member ko. Tong ina nyo yan, team sa Kalam, 179 pesos. Ay nang yan, Boss Dada sa Kalam, 129. Tapos ang parokya ni Boss Dada, 1-1. Puchaya, buwan-buwan yan. Maniwala ka, walang kumukuha niya. Gago, grabe ka, si Marlica ka, 30,000 daw eh. Ha? Si Maharlika, 30,000 daw yan. Kumantakin mo sa Kalam member, sa Kalam VIP, sa Kalam sponsor. Oh, putang ina. Alam mo yan, kung halimbawa ikaw, mayaman ka, mahal mo talaga ako, o gusto mo talaga ako, natutuwa ka sa mga content ko, pwede kang magpa-member. Pero hindi yan katulad nung iba naman nagla-livestream para sa mga member lang. Walang ganun. Kumbaga, nandiyan kasi yan. Itong mga to, linalabas ni YouTube yan, tas ikaw maglalagay, pwedeng 20, 50. Tangina, 79? Paano ko naging tuta ng China niyan? Di sana hindi pesos yan, Chinese yan, yuan. 79, nagagalit ka na. Lahat tayo ganyan, lahat ng YouTuber ganyan, tanga. Tangin to. Baka nga mas malaki pa yung sa iba. Tingnan mo kung magkano kay Ibana. O kay Kong TV. Tingnan mo kala malupiton kung magkano yung ganyan nila. O yan yung tinatawag na subscribe and become a member. O kung gusto mo magpa-member sa amin, yan yung babayaran mo. Oy, kay Boss Dada, 79, mura-mura lang yan ha. O kung gusto mo pa 79 isang buwan, di na kayo mahihirapan yan. O mantakin mo 79, magkano yan ha? O 79 per month. Ko-compute natin, inggitin natin itong mga kupal na to. Magpa-member kayo sa 79 per month times 190,000. Ganyan karami yung subscriber ko eh. Putang inang yan, ang laki ng kinikita ko. Ang laki ng kinikita ko sa ang laki ng kikitain ko buwan-buwan sa 79,000 Tayo na 15 million. Wow! Yaman ko naman. Pero walang ganito eh. Walang ganyan, tanga. Hindi totoo yan. Tsaka hindi lahat yan nagsusubscribe. Pag nag-subscribe, walang bayad. Pag nag-member, may bayad. Pero pag nag-subscribe, wala. Pag nag-member ka kasi, pag nag-comment ka, ang ganda ng pangalan mo, may kulay. O ganun yun. Yung iba, okay na sa kanila yung 79 per month, it will not break the bank. O kaya kayong mga subscriber ko, ilan kayo? 190,000? O mag-subscribe na kayo sa 79 na lang. Diyan na lang sa 79 para naman umalwan-alwan ang buhay natin. Putang, para naman totoo may habulin yung BIR sa atin. Walang iya. O sige, diretso. Ang kanilang mga subscribers. Lumitaw sa pagsusuri ng aming team na Sabi niya, nag-share daw yung mga subscribers. Gago. Pag nag-subscribe ka, walang bayad yun. Pag nag-member ka, meron. Oo, putang ina, sa hirap ng buhay ngayon, walang nagpapamember. Oo, sa totoo. Kaya mo, makakaluwag-luwag sa buhay, 79,000 sa buwan. Ay, 79 pesos sa buwan. Di na masama yan. Oo, magpa-member kayo ha. 79 lang naman. Grabe naman kayo. Gamitin na total naman. Sinabi na rin niya, naalala ko ngayon lang na meron pala akong ganyan dahil pinakita niya. Buti nga siya, nakikita niya eh. Ako hindi. O, ito ang tatlong naratibo daw ng mga pro-China. Tatlong naratibo ang makikita sa mga vloggers na aming sinubaybayan. Maliban sa pananakot, kapansin-pansin ang kanilang madalas na paninisi sa Amerika at paggamit sa tinatawag na red herring. Oh, red herring. Nagagalit ka kapag binabanatan ng Amerika. Pero kapag kami tinatag nyo as pro-China, putang ina, okay lang. Pag kami sinabi nyo na nire-red herring namin yung Amerika, tapos kayo tinatawag nyo kaming pro-China, putang ina yan. Pagka sa inyo yung red herring hindi okay, pero yung pag pro-China tagging nyo pwede. Tangina nyo, para kay Sintiveros eh. Para kay Sintiveros, champion ng human rights, tapos dinidimanda yung mga nagpo-practice ng kanilang basic human rights. O, puta, ganyan kayo ka-ipokrito. Galit kayo sa fake news, pero puta, gumagawa kayo ng report na hindi nyo man bini-verify. Man ba naman? Pinangalanan nyo na kami, di sana, tinawagan nyo na kami, kinontak nyo na kami. Total naman, pagkakakitaan nyo kami, dyan sa putyo-putyong ipot na mga views nyo, di sana man lang Boss Dada, meron kasi akong report, gusto ko lang kumpirmahin. Kasi yung sa mga sinasabi nyo, mga bukang bibig ninyo, parang ang dating pro-China. Pro-China ka ba? O, paano mo masasabi na hindi ka pro-China? Di ba? Di sana man lang ganun, hindi. Utang na gumawa ka ng report without even reaching out sa amin o sa mga secretaries namin. Wow. Puta panis, may mga secretaries kami. Sana man lang, you reached out to us para man lang sana merong basis etong putang inamala recto mong, ano ba tawag dito? Investigative journalism ba itong tinatawag mo na to? Ang ina ka, saan mo natutunang eskwelahan yan? Tarantado ka. Sana gano'n ang ginawa mo. You talk to us, Boss Dada, kasi sinasabi mo gano'n. Bakit mo masasabi na ganyan? Hindi ba parang pro-China ka na yan, di ba? Hindi ba sana ginanon nyo para at least man lang naintindihan nyo kung bakit ganun yung mga statement namin?
O hindi yung gagawa ka ng katahang isip mo, tapos sana i-content nila ako para sumikat ako. Tanga, wala akong panahon sa'yo. Actually, wala lang talagang topic eh. Tangina, wala na akong maisip na yung topic dahil puro sabungero, nawawalan sabungero eh. Huwag kayong magsabong para hindi kayo mawala. Tangina, mga sugarol kasi kayo. Kaya kayo nawawala eh. Tapos eto. Yan, siguro kaya sabi ko sige na nga, bigyan ko na nga ito ng ano. Pero napagtagpi-tagpi ko kasi, kaya ako tinapik to, napagtagpi-tagpi ko. Grabe yung pagkakaso sa mga DDS supporter, grabe yung pagtawag sa mga inquiry. Tapos ngayon naman ginagamit pati yung BIR para gipitin tayo at medyo tadtarin tayo ng Pinong-Pino. Akala nila siguro nagnakaw tayo sa gobyerno. Putang ina, mas magnanakaw pa nga sila eh. Di ba? O ang Akala nila matatakot tayo tapos ito, di ba? So ngayon, pwede nilang gamitin to as reference dahil legit media, mainstream media kupal. Pwede nilang gamitin yan as reference. Pwede kami ipatawag ulit sa Congress pagka nagkaroon ng inquiry patungkol sa pro-China. Tapatawag na naman kami. Tapos sasabihin pro-China ka ba? Di ba tinanong na kami sa Congress noong nakaraan? Sabi, kayo ba ay naniniwalang atin ng Pilipinas? Opo. Kayo ba ay naniniwalang pangit yung ginagawa sa atin ng China sa South China Sea? Opo. Lahat kami sumagot ng gano'n. Saan mo kinuha yan? Sige, tingnan natin kung anong basihan nitong mapurol na lapis na to. cut ng mga ibang issue para ibahin ang usapan. Madalas nilang ipresenta ang China bilang isang makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Ang China daw, sinasabi daw namin, ay makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Abay, totoo naman. Hindi ito real talk lang. Putang ina, parang basketball lang yan, Brad. Ina, hindi tayo mananalo sa Dream Team. Si Jaworski, itatapat mo kay Michael Jordan? Baka pagdunk ni Michaal Jordan, tadyakan pa sa mukha si Jaworski niyan. I mean, there are things that we really cannot win. Sabi nga nila, sa larangan ng football, yung Ascals, pag sinabi ko ba na yung Ascals ay talagang walang kapag-apag-asa sa World Cup, yung Philippine Ascals, hindi na ba ako pro-Philippines? No, it's just accepting the fact. Halimbawa, ang itim-itim ko. Tapos putang ina, gusto kong maging Amerikano. Magtatanggapin ko na sa sarili ko na wala talaga, hindi ako puputi kasi nga Pinoy ako. Hindi ako kailanman magiging blue eyes dahil putang ina, wala naman tayong ganun lahi. So it's a matter of acceptance. Sa basketball, ganun din. Anong sabi ni Robert Horry sa atin? You have the biggest heart and the spirit. But unfortunately, you cannot teach height. Ibig sabihin puta, kahit anong tulog mo sa tanghali, lunukin mo lahat ng sherifer sa mercury drugs, hindi ka tatangkad. Because genetically, Asians are small. Asians are tiny people. Comparing to Africans, Europeans, and Americans, Asians are small. Tanggap ko na maliit ang titi ng mga Pilipino kumpara sa mga Aprikano. Hindi kami pwede makipagyabangan sa mga Haitian, sa mga tawag dyan, sa mga Aprikano. Sa ba si Usain Bolt sa Jamaica? Putang ina, ang lalaki ng burat niyan. Puta, tanggapin na natin na hindi ahaba ng ganun yung sa atin kahit anong dasal natin kay Bathala. So it is a fact that we can actually fight them, but we're gonna lose. If the battle is about yung rambulan, putang ina, gagaling magkarate niyan. Siguro sa boxing isahan, baka talunin natin yan. Oo, pero putang ina, sa labanan ng armamente, sa labanan ng kung halimbawa magkakagera, sabi ko nga sa inyo, pag nagkagera, hindi talaga tayo matatalo niyan. So pag sinabi ko bang ganun, pro-China na ako. So kung halimbawa itong napakagandang cellphone na to, gawa ito sa China, tapos sinabi ko, ganda talaga ng gawan China, pro-China na ako. Hindi na ba ako pwedeng maglahad ng katotohanan na kapag naglaban tayo ng missile sa China, hindi tayo mananalo? Ang China is isang makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Kaya nating labanan, pero hindi tayo mananalo. Lalong-lalo na sa gera, lalo na kung wala tayong kasamang ibang bansa. Hindi ba? Kaya nga ang China, ang Russia at ang Amerika ang superpowers eh. Dahil sila lang yung malalakas. Putang ina, kailan ba naging superpower ang Pilipinas? Pero pagdating sa puso, pagdating sa pagmamahal sa bayan, pagdating sa kumbaga perseverance, walang tatalo sa atin yan. Naniniwala ako, number 1 tayo sa buong mundo. Katalinuhan, kapal ng muka, tapang, siga, astig, na tayo yan. Pati sa pagnanakaw, number 1 tayo. Number 1 tayo. Tatay ni Bongbong, numero 1 magnanakaw yun. At marami pa rito. Marami, pero pagdating sa gera, hindi talaga tayo mananalo, sir. Putang ina. Kung sasabihin mo sa akin na may pag-asa tayong manalo sa dami ng kagamitan ng China, iilan lang yun sa atin, putang ina, dapat mag-apply ka na sa Armed Forces of the Philippines. Baka sakaling yung karunungan mo sa gera, baka sakaling magamit nila, manalo tayo sa gera sa China. Pilipinas. Pinalalabas ng mga vloggers na wala tayong magagawa
sakaling umatake ang China. Totoo naman. Gago talaga to eh. Ano magagawa natin? Tangina yung mga keyboard warrior na mga dilawan tae. Hindi naman masakit yung mga bara nila. Wala tayong laban talaga. Ang liit natin, ganito kalaki China, tapos ang dami nilang tangke, dami nilang barko, dami nilang jet. Talaga tayo mananalo, sir. Kung Pilipinas at China lang, tanggapin na natin ang katotohanan, hindi tayo mananalo. It doesn't mean anything. It doesn't mean that we like China more than the Philippines. No. We are just accepting the fact. As I've said, ang ethics ng Pinoy ganito lang, ang ethics ng Aprikano isang dangkal. Wala nang mababa. Si Totoy Mola lang ang nakatalo sa mga Aprikano. Putang ina, tatang isip pa. Yung katotohanan, hindi na natin maano yan. Kahit anong gawin mo, mas matatangkad din sila sa atin. Putang ina, kasi sa basketball, matalo lang natin yung China na yan. Tuwan-tuwa na tayo, hindi natin natatalo masyado yan. Minsan lang, paminsan-minsan. O, paminsan-minsan natatalo natin yan. Pero iba na, pag ang labanan, puta missile. Populasyon pa lang, talo na tayo eh. Parang mas marami pa yung sundalo nila kaysa sa populasyon ng Metro Manila eh. So doon pa lang, sir, talagang talo na tayo. Alam na natin yun. Pero again, hindi ko isusuko yung aking pagka-Pilipino sa mga putang inang inchik na yan. Wala akong pake, mas matigas yung atin dyan. Mas masarap yung adobo natin. Mas masarap yung adobo, mas masarap yung paksiw. Mas marami tayong mega mall. Mas masarap dito sa Pilipinas kaysa sa China, hindi namin pagpapalit yan. Pero sa Japan, pwede. Oo, pwede. Pro-Japan yan. Pwede dahil talagang kami ni Banat Bay. Love na in love kami sa Japan. Gusto nga namin maging Hapon. Kaya lang hindi rin pwede. Kasi yung mga mukha namin, hindi kami mukhang Hapon. Tanggap na namin yun na pag nagpupunta kami doon, kahit anong galing namin magnihongo, sasabihin nila, hoy, tangin na mo, Pinoy ka. Huwag kang magtago sa kahit magkimono ka. Noipi ka, hindi mo may kakailayan. Wala na yung, kumbaga, tanggap na natin yung katotohanan na ganun. Sir, tanggap na natin yun. Ang tawag doon, acceptance. O, acceptance and stating a fact. Sabi nga ni Boss Dada, hanggat wala tayong malaking barko na may equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo sa South China Sea. Actually, hindi ko nga alam kung sinabi ko talaga to. Gulo sa WPS, kasalanan ng Duterte. Oh, tanong mo, ang stream 1 year ago, 10K views nga lang yan eh. Ano to, nagla-live pa ako niyan. Oo, nagla-live pa ako niyan. Pero ito yung pinalalabas nila dati, di ba? Na dahil sa Duterte, ganito, ganyan. Yun lang naman ang inaano natin dito. It's not actually Duterte's fault. Actually, si Duterte, nung na siya ay na presidente, wala masyadong gulo dyan. Wala, tulungan pa nga tayo ng China, di ba? Sa mga bakuna. Nagsarado ng pinto lahat, di ba? Sila nakatulong sa... Hanggat wala tayong malaking barko dyan na mayroong equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo dyan sa South China Sea, which is true. Gamit sa gamit, di talaga tayo mananalo, di ba? Anong mali dito? Anong mali dito sa statement na to? O, ano nga? Kasi parang sinasabi na itong longest na to, na mali itong statement na to. Anong mali sa statement na to? Hindi tayo mananalo dyan sa South China Sea kung wala tayong equal Navy and Marines power. Diyan, yung malalaking barko nila, kung may malalaking barko rin tayo, makikipagbanggaan tayo, mas matatapang yung mga Pilipino kaysa dyan, yun ang totoo. Pasuntukan lang, kahit talunin mo ako, siya noon, nakikipagsuntukan ako kahit Aprikano, malaki. Kahit gano'n kalak 6'5", makikipagsuntukan ako, kahit mabugbog ako, lumalaban ako. Ganun ang mga Pilipino, kahit gulpihin mo lumalaban, doon lamang tayo. Kaya nang, putsang ina, ang liit ng barko natin, ganito yung barko nila ganyan. Pag binangga tayo, paano tayo mananalo? O kung wala tayong ganung kalaking barko, parehas, makipagbanggaan, hindi tayo mananalo. True or false? Tama naman, di ba? Wala naman mali dyan. Oh. Ganito rin ang sinasabi ng iba pang mga vlogger tulad na lang ni Bisdak Pilipinas na may tanong na, ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? Sabi niya, digmaan. Hindi mo binabanggit yung digmaan eh. Ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? Question mark, digmaan. Oo, pag nagkaroon ng digmaan, kawawa tayo. Lagi na nga tayong kawawa eh. Ilang digmaan ang dumaan? 2 digmaan na, World War I and World War II. Ano nangyari sa Pilipinas? Gulping-gulpi tayo. Tangina mo, know your history. Tangina ka. Nagpunta rito yung mga Hapon, wala tayong kagamitan, ginulpi tayo ng mga yan. O nagpunta rito una mga Espanyol, o mas advanced sila, o nadali tayo, gulpi tayo 300 years para tayo mga alipin. Pagkatapos niyan, pinalaya tayo kunyari ng mga Amerikano. Pero putya, binenta tayo ng mga Espanyol sa Amerikano, may nagawa tayo, wala tayong nagawa. O sinakop tayo ng mga Amerikano, yung Balanggiga Bills, kinuha nila, pinagmamasakar nila yung mga Pilipino, may nagawa tayo. Wala. O ayun ngayon, nagkaroon ng World War II. O nung World War II, pumasok, napaalis natin yung mga Amerikano dito, di ba? Tapos pumasok naman yung mga Hapon. Anong ginawa ng mga Hapon sa atin? Kinawawa tayo, daming ginahasa, daming namatay, ang daming nakawawa ng mga Pilipino nung panahon na yun. It's a fact na sa tuwing nagkakaroon ng digmaan, ang Pilipinas nadudurog. So anong mali sa sinabi na to ni Bisdak Pilipinas? May question mark at saka digmaan. Wala namang masama. Totoo yan. Pag nagkadigmaan, kawawa talaga tayo. O kawawa talaga tayo kumpara sa ibang bansa. Kaya ang dali-dali natin sakupin, hindi ba? Ilang bansa sumakop sa atin? 3. Espanyol, Amerikano, Hapon, 3. Tangina, kinamkam natin lahat. European,
European, Americans, and Asian ang sumakop sa atin. Putang na tatlong pinakamakapangyarihang kontinente. Kulang na lang sakupin tayo ng kontinenteng Africa. Oo, yun lang di pa sumasakop sa atin. Oo, pero sinakop na tayo ng Europe, ng North America at saka ng Southeast Asia. Japan, di ba? Alam mo ba yung history mo, sir? Totoo naman yan. O ano pa? Ting sa tensyon ng Pilipinas at China. Ang ganitong klaseng naratibo ay hindi lang nagpapalaganap ng takot. Pinalalabas din itong walang ibang pwedeng gawin. Walang sinabi doon, putang ina mo, tanga. May sinabi ba kami doon na wala na tayong kapag-apag-asa kahit saan? Hindi natin pwedeng talunin ng China. Wala kaming sinabing ganun. Gusto mo sa Pitik Bulag, sa Taguan, sa Siato, hindi mananalo sa atin lahat yan. Putang ina sa chess, hindi mananalo sa atin. Gagaling ng mga GM natin dito sa chess. Tarantado ka ba? Tinatalo natin at tatalunin natin yan sa ibang bagay. Siguro sa pagalingan tumambay at saka humingi ng pera sa magulang. Talong-talo natin sila dyan, pati sa pagbubulakbol. Pag nanakaw ng kaban ng bayan, talo natin sila dyan. Pero yung sasabihin mong tatalunin natin sila sa gera, gago. Hindi tayo mananalo sa gera dyan, tanga ka ba? Kailanman hindi tayo mananalo sa gera dyan. Tangina, di hamak na mas advance sa atin yung Taiwan. Yung Taiwan nga humihingi ng tulong sa Amerika eh. Dahil alam nung Taiwan, di sila mananalo dyan. Mas may matindi ang military capabilities ng mga yung kahit mas maliit na bansa sila kaysa sa atin. Pero hindi, alam nila hindi sila mananalo kaya humihingi sila ng tulong sa Amerika. At alam din natin yun, kaya nga humihingi rin tayo ng tulong sa Amerika eh. Gago ka ba? Tarantado. Walang ibang pwedeng gawin. Ina-acknowledge namin yung arbitral ruling, di ba? Nanalo tayo sa arbitral ruling. O, anong nangyari? Na-implement ba natin? In-honor ba ng China? Di ba hindi? Tinulungan ba tayo ng Amerika na i-implement yan? Di ba nung humihingi tayo ng tulong sa kanila, ang sagot nila sa atin, ay hindi kami kasali dyan, problema nyo yan. Di ba? Tanga ka ba? Tanginan to bobo. Oy, Pilsar Global. Tayo nasisantihin nyo na to. Walang utak. Ay ko sa'yo, pag nagdebate kami nito, kahit nakatiwarik ako puta, hindi mananalo sa akin tong ulol na to. Tanginan to. Anak ng tinapay naman tong kinuha nyo. Sana naman kumuha kayo ng mas magaling-galing. Kung halimbawa, si Julius Babaw yan, okay na. Pero kung itong putangin ng mga tain na to, na mga alam mo naman dilawan, puta walang palag sa amin to, walang kakwenta-kwentang mga nilalang to. Tayo na yung mga vlogger nga ni Bongbong Marcos, puro fake news na hindi umuubra sa amin, ito pang ulol na to. Maliban sa gera at ang pag-iit sa ating karapatan, Ayun nung maliban daw sa gera. Wala daw tayong may papanalo. Wala naman kami sinabing ganun. Wala kaming sinabing ganun. Parang sarap kasuhan nito, no? Pero magkakaso ba kami? Hindi. Putangin yan. Kung yan ang opinion niya, ididibang ko lang yan. Ganun lang yan. Patunayan mo na hindi. Kasi hindi naman talaga eh. Ba't ako magdidimanda ako? Pagdidimanda ko tong pukin ng inan to eh. Wala nang makain to. Pati nga apos ng sigarilyo, kinakain na nito eh. Sa sobrang itim ng bibig oh. Mukha ng chow-chow eh. Alam mo yung chow-chow na aso, yung dila kulay itim. Tignan mo to, putangin oh. Nasunog na pati bibig, kakaisip kung paano niya kami sisiraan. ay magdudulot sa digmaan. Isa pang paulit-ulit na argumento ng mga pro-Duterte vloggers ay ang paninisi sa Amerika. Ayon sa kanila, ang tunay na dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea ay hindi ang panghihimasok ng China, kundi ang presensya ng US sa rehiyon. Hindi. Ako hindi ko sinabi to. Ako kasi, mga bossing, ito seryoso tayo. Ako kasi hindi ako expert sa foreign policy, mga geopolitics. Hindi ako expert diyan, ba't ko pakikialaman niya? Nakikibasa lang ako kay Sas kasi kahit binabasa ko na kay Sas, hindi ko pa rin naiintindihan. I will not tackle something that hindi ko talaga naiintindihan totally. Itong presensya ng Amerika diyan sa West Philippine Sea, wala akong problema diyan. Ako basically wala akong pakialam kahit sino pa tumira diyan, pukin ang ina nyo. Putang ina, kahit sila Little Mermaid tumira diyan, walang pakialam. Kahit putya yan, dalhin niyo yung Africa diyan, walang pakialam. Wag lang kayong papasok sa Pilipinas at wag niyo lang pakikialaman yung politika namin sa Pilipinas, eleksyon namin, pamimili namin ng mga ilalagay for yung mga polisiya namin. Wag lang kayong makialam. May sarili kami, we are a sovereign nation. Basta putangin niyo gusto magpatayang kayo diyan sa dagat na yan, wag niyo lang kaming dadamay. Wala kaming paki. Sabi ko nga sa iyo eh. Nagkaagera nga ngayon sa Iran at saka sa Israel. Ang concern lang natin yung mga Pilipino doon. Kung ilan ang mamatay doon, bahala sila. Eh, hindi rin namin alam kung ba't sila nag-aaway, ba't yung pakikialaman yung away nila. Basta importante walang madamay na Pilipino at saka hindi maapektuhan yung ekonomiya natin dahil sa masisirang mga oil refinery. Mga, di ba? Yun lang naman ang concern natin, pero sa mga namamatay doon, we pray for their souls. But hindi natin alam. Hindi ko alam kung anong pinag-aawayan nila doon. History, sabi nga nila, biblical daw yung problema niyan. Ibig sabihin noon pa. Nung panahon pa ni Kristo, problema na yan. So hindi natin saklaw yan. Ito sa China, yan sa South China, hindi pa naman ako nagpupunta dyan. Yung tangina niyan, ba't pakikialaman yan? Hindi ko talaga alam itong ano na to. Basta ang alam ko, mga bossing, ito lang ang alam ko at I will stand on it ha, na ang China, ever since, hindi tayo sinakop niyan. Natatakot tayo sa China, pero history tells us na
Spanish, American, and Japanese, sila ang sumakop sa atin. So, dapat sa kanila tayo matakot. Di ba? Kasi sinakop na tayo ng mga yan eh. Chinese has been here. With us. Helping us sa barter. Tayo na, parang hindi ka naman kayo nag-aral ng history ng mga bata nyo, di ba? Yung mga Indo-China. Di ba may mga ganyan? Na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, palitan na tayo ng produkto sa China. Kaya nga mga porcelain tayo dito eh. Yung ginto natin, pinapalitan nila ng porselana, tsaka pinapalitan nila ng mga bakal. Yun ang matagal na tayong negosyo sa Pilipinas. Kaya nga, meron tayong 500 years old na Chinatown. Nauna pa yung Chinatown natin doon sa pananakop sa atin ng mga Espanyol. Bago pa pumasok ang Espanyol, may Chinatown na. So, ibig sabihin, they've been our friends. Even before civilization, they've been our friends. Kaya nga sabi ko, sa tigas ng ulo ng mga Pilipino, sa sobrang sama ng ugali natin, sinong gustong sumakop sa atin? Walang aampun sa atin. Ganito katitigas ang ulo natin. Kahit may overpass na, hindi nga tayo tumatawid sa overpass eh. Sinabi yung bawal tapon ng basura dyan. Nandiyan dyan lahat ng basura eh. Lahat ng kasamaan ng ugali, nasa atin. Real talk. Tangina, nasasakit ang ulo ng mga inchik pagka sinakop nila tayo. Tangina niya, pagkasakop nila sa atin dito, wala silang maririnig sa mga Pilipino kundi reklamo. Tangina, sasabihin niya, bahala na nga kayo sa buhay niyo, puro kayo reklamo. Ganyan ang mangyayari. Chinese para sa akin hindi nila tayo sinakop noon. Mas malakas na sila sa atin noon pero hindi nila tayo sinakop noon. Lalong-lalo pa ngayon. Meron ng mga in place na mga UN laws. Bawal na ngayon yung nananakop ka ng bansa. Kaya nga ang sinasakop nila yung mga probinsya nila. Yan, Taiwan, Hong Kong. Kanila daw yan eh. Paki ko naman din dyan. Tangina, kahit sakupin nila yung Amerika, wala rin akong pakialam dyan eh. Hindi naman ako makikinabang. Pag lumaki ang lupain ng China sa kakasakop nila, wala naman akong premium lupa. Hindi naman nila ako bibigyan kahit naman sabihin ko sa kanilang congratulations. Hindi ko nga ako kilala ng mga yan eh. Anak ng tinapay itong mga to. So itong sinasabi nila na dahilan ng Tinson, West Philippine Sea, puta, hindi totoo yan. Oo, hindi totoo na sinabi ko yan o sinabi namin yan. Wala kaming ganyan sinasabi. Hindi namin tinatapik to because wala kaming alam dito. Hindi ko alam si Banat kung tinatapik niya yan. Pero ang kaisa-isang nagtatapik nito, sila Joey, hindi pa kaisa-isa. Yung grupo na nagtatapik ng mga China, sila Joey, si Sas, yan, sila Mark Lopez, yung grupo na yung matatalino. Pucha, hindi... Hindi ako magko-content ng mathematics kung hindi ko alam yung mathematics. Ba naman yan? Sabi ng vlogger na si Boss Travelers, sino Yung ngayon Boss Travelers, Brothers Travelers. ang gumagawa ng komosyon para magkaaway? Walang iba kung hindi ang China at Pilipinas sa udyok ni Uncle Sam. Yun lang, sino ngayon ang nalalapit na kaaway o gumagawa ng komosyon? Kung hindi po itong China at Pilipinas sa udyok ni Uncle Sam, kung sinabi niya yan, again, freedom of expression, that's his thoughts. Diba? And he's entitled to his opinion. Wala pong topic. You are entitled to your opinion. Wala pong topic na nag-aabhor ng freedom of expression. Lalong-lalo na walang batas na nag-aabhor nito. So if this is Brothers Travelers thinking, di go. It doesn't mean na pro-China siya because katulad ni Tariela, he's been bombarding China with the bullshit. Tapos tatawagin mo siyang tuta ng kano, hindi naman siya pumapayag. Hindi raw siya tuta ng kano. Di ganun din kami.